So, palakpakan naman natin ng Panginoon. Sobrang daming kinakasal ngayon, ang daming binabanggit na apelyido. May Manalese, Felices ba yan? Felice. May Gonzales. Nihintay ko kailan kayong Rubilios eh. Joke lang, joke lang. Back to you. Joke lang. Ayan, so nandito ngayon tayo sa second week ng ating series. Yung tawa pilit. Landmines. Ayan, so sino dito nakaabot na ng series na to? Tagal na, siguro 2016 siguro or 17. Sino? Actually, this is the second time na ito yung magiging series natin. At nakakatuwa kasi mare-remind tayo. Alam kung bakit? Kasi itong series na to masakit. Totoo. Binasa ko yung lahat ng magiging topics natin sa buong series na to. Sabihin ko sa'yo, napakasakit. At masasaktan tayo kasi lahat tayo guilty. Last week, sinong guilty? Ako lang guilty. Ayan, no? So, nakakatuwa kasi syempre, hindi naman tayo nagtuturo ng mali rito. Ayaw nating ituro kung ano lang yung gusto ninyong marinig. Tama? Kasi pangit yon at hindi yun naaayon sa Biblia. Sabi ng Panginoon kung ano dapat yung kailangan natin. Amen? Amen. So, ang topic natin ngayon is about the landmine called slothfulness. Sa Tagalog, katamaran. Meron ako nakita, merong naniniko. Diba? Yung iba, tumitingin sa katabi, may hinahanap. Alam nyo, ang ibig sabihin ng slothfulness, hindi lang yan limitado sa mga katamaran sa mga physical na gawain. Halimbawa, ang tagal mong gumising, di ba? O kaya naman sa gawaing bahay, hindi lang limitado doon. Mas malalim pa doon. Kasi kung mababaw lang sa mga physical na gawain lang, hindi siya worthy na tawagin na landmine. Okay? Kaya mas malalim. Ano ba ibig sabihin ng slothfulness? Ang ibig sabihin niyan, nine-neglect natin yung mga responsibilities natin. Ano ba yung mga responsibilities natin? Siyempre, papasok dyan yung ating mga priorities. Responsibilities natin sa ating family. Tama? Kung ikaw ay anak, kung ikaw ay magulang, responsibilities sa loob ng family na papabayaan. O kaya responsibility mo sa iyong trabaho. O kaya responsibility mo sa iyong ministry. Yan yung mga responsibilities natin. So kapag nine-neglect natin, sabihin nun, we are slothful. Katamaran. Tama? And minsan, dun sa mga trivial na bagay pa tayo masipag kesa dun sa mga priorities natin. Nangyayari ba yan? Nangyayari ba yan? Yes. Di ba? Ano ba yung mga trivial na bagay na ginagawa natin? I mean, ano yung mga less important o hindi naman importante na pwede naman nating alisin sa buhay natin na mas napaprioritize kaysa mga importante. Ang example niyan, yung buong araw nanonood ka ng Netflix. Diba? Buong araw nagbabasa ka ng articles, nagbabasa ka ng, sabi nating manga, nagbabasa ka ng novels, nanonood ka ng reels, ng mga videos, ng mga, mga podcast, lahat na ng klase ng entertainment, sa media, lahat na. Masipag ka doon, pero tamad ka sa Bible reading. Tamad ka naman sa prayer mo, sa meditation. Tamad ka naman sa gawaing bahay, sa responsibilities mo sa bahay. Hindi ka naman ganun kasipag. Unproductive ka doon sa trabaho na binigay sa iyo ng Panginoon. Ganun din sa ministry or hindi ka parte sa Great Commission ng Panginoon. Pwede tayong maging masipag sa mga trivial, mga hindi masyadong importanteng bagay, pero hindi tayo masipag doon sa mga importante, sa mga priorities natin sa buhay. In church, that's called slothfulness. Hindi ibig sabihin na masipag ka, galaw ka, punta doon, galaw dito, punta doon, galaw ng galaw. Alam mo, masipag na. Okay? Hindi limitado ang katamaran, ang slothfulness kapag sa mga physical na gawain. Mas malalim pa doon. Pag nane-neglect natin yung ating mga responsibilities natin bilang isang Kristiyano, yun, ang tawag doon ay katamaran, slothfulness. So before natin tapikin, sikuhin yung mga katabi natin, tumingin kung sino at hanapin sino ba yung tamad dito. No, kanina may nagtaas proud na proud Ako! Yan, kasabay ko siya nagtaas Yan, Pero lahat tayo ay guilty sa landmine na to. Amen? Merong mga panahon na nene-neglect mo yung priorities mo sa bahay. May mga panahon na hindi ka ganun ka-productive sa trabaho. Yung iba sa inyo, siguro nagpapanggap na may sakit para sa sick leave. Di ba? Para magpahinga.
We are making excuses. Ako, ba't kaya alam ko, no? So, lahat tayo ay guilty sa landmine of slothfulness. And naging issue din siya sa time ni Apostle Paul, yung mga unang simbahan noon. And basahin lang natin itong verse na to kasi dito talaga, kung magkakaroon tayo ng context before basahin itong verse na to, itong part na to, talagang naging issue siya sa church ng Thessalonica. So basahin lang natin. And now, sabi ni Apostle Paul, Dear brothers and sisters, so ito ay naka-address sa simbahan, mga Kristiyano, mga believers, that's us. We give you this command in the name of our Lord Jesus Christ. Stay away from all believers. Diba? May nakasulat sa Biblia, dapat hindi tayo, umalis tayo sa mga hindi nating katulad. Pero ang sabi rito, stay away from all believers. Kapwa mo mananampalataya na stay away from all believers who live idle lives and don't follow that tradition they received from us. Grabe, no? Merong may diskriminasyon sa mga believers. Bakit kaya yun ang sinabi ni Apostle Paul? Kasi ang katamaran po ay contagious. Para siyang sakit. Nakakahawa. Okay, kung merong isang unproductive na Christian sa hindi productive na Christian, pag pinagsama mo, baka magbalanse. Baka hindi pag mag-meet sa gitna bumaba na rin, no? So, that's very contagious. So, ibig sabihin nito, nire-reject ni Apostle Paul yung laziness, idleness, passiveness, katamaran. Nire-reject niya. Kaya sinabi niya, we give you this command in the name of the Lord Jesus Christ. It is not an option. It is a command sa atin. And sabi ni Apostle Paul dito, For you know that you ought to imitate us. We were not idle when we were with you. We never accepted food from anyone without paying for it. We worked hard day and night so we would not be a burden to any of you. Kasi kung di nyo na, kung maaalala ninyo, ang ginagawa ng mga Kristiyano noong unang panahon ay very different sa ginagawa natin ngayon. Ang ginagawa nila noon, talagang sobrang tindi ng kanilang conviction and support sa bawat isa that they are willing to sell everything. Kung meron kang sobrang yaman mo, million, marami kang assets, you are willing to sell that and give it to the church para walang nakakalamang. Diba? And merong mga taong ganun yung commitment noon na talagang lahat binibenta nila, ibibigay simbahan para lahat ay pantay-pantay. Isang buong pamilya, walang nakakalamang. And nakakalungkot lang dahil merong mga Kristiyano noong unang panahon na tinitake advantage yung mga ganong klase ng Kristiyano. So ang ginagawa nila, hindi na sila nagtatrabaho. Tama? Hindi na sila gumagalaw. Kahit meron silang capability na mag-work para sa kanila, para maging self-sufficient sila. So nireject yan ni Apostle Paul. And naging example si Apostle Paul dito. Sabi niya, siya mismo nagtatrabaho pero para meron siyang makain. Kahit meron siyang karapatan na hindi gawin yon. Pero nagtrabaho siya to set as an example. So sabi nito, we certainly had the right to ask you to feed us, but we wanted to give you an example to follow. That even while we were with you, we gave you this command, those unwilling to work will not get to it. Yet, we hear that some of you are living idle lives. Sabi nun, antay lang biyaya, siguro, kung sa panahon natin ngayon, modernong panahon, may nag-share kay Elon Musk, yehey. Yeah? May nag-share kay Bill Gates, yehey. Kung ganun pa rin ang setup, no, na talagang ibebenta mo lahat, walang nakakalamang, siguro tuwang-tuwa yung mga tamad na Christian, ang yaman ng share natin, magiging miyembro ng simbahan. Yeah? So, kung pangit naman nun, sana tayo, those unwilling to work will not get to it. That's the command na binigay. Yet, we hear that some of you are living idle lives. We command such people and urge them in the name of the Lord Jesus Christ to settle down and work to earn their own living. Ayan, so sa chapter 6 na yon, inulit pa sa chapter 12, so sabihin, very importante yon. And sa pinakahuli, as the rest of you, dear brothers and sisters, never get tired of doing good. Hindi lang tayo sinasabihan ng Biblia na maging self-sufficient.
na mag-provide sa pangangailangan natin, kailangan balance rin. Kasi doon sa chapter 13, as for the rest of you, never get tired of doing good. Ano ba ibig sabihin ng salitang doing good? That's the ministry. Ang ministry ay hindi lang limitado sa music, sa media, sa slam, sa campus. Ang ministry, kasama dyan yung trabaho mo. That's your ministry. Ministry, kasama dyan yung pamilya mo. That's your ministry. Yung gawain natin dito sa simbahan, that's also our ministry. So, ibig sabihin nun, never tired of doing good, maging responsible tayo sa ministries natin. Amen ba? Amen. So, balanse. Hindi pa pwedeng trabaho lang. Hindi pa pwedeng pamilya lang. Hindi pa pwedeng gawain lang sa simbahan. Kasi may ibang tao masipag sa gawain simbahan, pero pagdating sa bahay, hindi na. Pagdating sa trabaho, hindi na. Diba? Dapat pantay-pantay. Dapat meron tayong tinatawag na integridad. Kung ano yung mukha natin sa simbahan, ganun ang mukha natin sa trabaho, ganun ang mukha natin sa pamilya, hindi nagbabago-bago. Amen? Amen. So, dun pa rin papasok yung compromising na tinatawag. That's the landmine of slothfulness. At ng slothfulness, talagang walang gagawing mabuti yan. Alam niyo kung bakit? Kasi it is a thief. It is a killer, a destroyer. Thief of what? Thief of potential. Lahat tayo may potential na kayang gawin. Pero para ma-realize yung potential natin, kailangan natin magtrabaho. We had to work for it. We have to study for it. Tama? Paano ma-realize yung potential natin? Kung wala kang gagawin sa iyong potential, it is a wasted potential. So slothfulness is a thief. Magnanakaw ng potential natin. Tama? Pangalawa, it is a killer. O what? Killer of dreams. Siguro meron kayong mga to-do list nung last 2021 hanggang ngayon, hindi pa na-checkan. Meron kang pangarap, meron kang gustong gawin na hindi mo magawa. Bakit hindi mo magawa? Kasi hindi ka nag-work hard para magawa kung ano yung gusto mong gawin. Tama? Tamad. Ayokong gamitin yung salitang tamad, pero tamad. Tama? Ano pa? It is a destroyer then of our spiritual wall. Or yung path natin, spiritual path natin, kasama ang Panginoon. It is a destroyer. Alam niyo bakit? Because yung walk natin sa Panginoon, it requires spiritual disciplines. Consistent Bible reading, consistent meditation, consistent prayer, consistently serving God, and it's hard. Totoo. Mas madaling i-neglect yun kaysa sa gawin yun. Tama? And it's hard. So, kailangan natin magtrabaho, magkaroon ng effort. So, nakikita natin, it is a thief, it is killer, it is a destroyer. Walang magagawang mabuti para sa atin. Ngayon, pag-uusapan natin kung ano yung ibig sabihin ng slothfulness, paano natin marirecognize yung mga signs or symptoms ng slothfulness, at syempre, paano tayo magbe-break free sa slothfulness. Okay ba yan? Okay ba yan? So, una, the dangers of slothfulness. Slothfulness is what? Diyan yan sa note. Is a sin. Kasalanan. Wala naman yung nakasulat sa Biblia, Pastor. Wala naman yung sa Ten Commandments. Bakit masabing kasalanan yan? Because we are created in sa imahe ng Panginoon. Tama? And nakita mo yung imahe ng yung work na ginawa ng Panginoon, ginawa niya yung universe, ginawa niya tayo, yung kanyang creation, it is the best. Excellent. Tama? Isipin nyo na lang kung ang Diyos natin tamad, kamusta kaya tayong mga Kristyano? Kung meron tayong prayer sa buhay natin, nako, kailan pa kaya darating kung tamad ang Panginoon? Kung kailangan natin ng tulong ng Panginoon, kung tamad ang Diyos, kamusta tayo, Kristyano? Di ba? Kamusta tayo? So, hindi tamad ang Panginoon. Ang katamaran is against sa nature ng Panginoon. So, it is a sin. Slothfulness is a sin. And sabi sa Proverbs chapter 20, verse 4, those too lazy to plow in the right season will have no food at the harvest. Kaya,
Ang katamaran, church, it is a sin. At meron niyang consequence. Alam mo, minsan, sinisisi natin, nagtatanong tayo sa Panginoon bakit sa akin nangyayari ito, Panginoon? Bakit ang pangit na nangyayari sa akin ngayon? Alam niyo, minsan, kahit walang gawin ang Panginoon, hindi siya mangialam, yung mga pangit na nangyayari sa buhay natin, mangyayari pa rin. Kasi kahit hindi mangialam yung Panginoon, because of our bad habits, because of our bad decisions, yung consequence, nararanasan natin. So minsan hindi kailangan mangialam ng Panginoon. Kala natin pinapalo tayo ng Diyos ba? Pinapalo ako ng Panginoon. Miss, ano ba nagawa kong kasalanan? To be honest, hindi naman kailangan gumalaw ng Panginoon. Mararanasan mo na yung consequences ng mga bad choices natin And most of mga bagay na nararanasan natin na hindi maganda resulta o consequence ng ating katamaran. Great example, ako. Diba, recently, nagkaroon ng problema sa likuran. Last year, akala ko hindi na ako makakatayo, makakalakad. And that's the result of my bad habit. Okay? Katamaran sa tinatawag na back hygiene. So, lagi akong nakaganyan, relaxed, kulang sa exercise. So, lahat na. Tama? Ayaw lumabas ng bahay. Kulang sa, alam mo siguro yung tubig ko sa isang araw, siguro 1 litro lang. So hindi siya disciplined. I'm not disciplined sa part na yon. Ang likuran natin, tubig yan Puro tubig yan. So sa tagal lang panahon, siguro nag-dry. Nag-collapse ngayon yung likuran ko. Hindi kailangan mangialam ng Panginoon sa naranasan ko dito. Hindi sila mangialam. Hinayaan niya lang ako mag-suffer sa bad habits ko, sa aking pansariling katamaran. So, slothfulness is a sin at tayo rin lang din makaka-receive nung yung cost o yung kabayaran dun sa pagiging tamad natin. So, una, slothfulness is a sin. Pangalawa, it affects our relationship with God. Paano siya nakaka-apekto sa relasyon natin sa Panginoon? Alam niyo kung paano? Because it will make us spiritually weak. It will make us spiritually weak. Meron tayo tinatawag na atrophy. Nakikita niyo minsan yung mga sa movies, o baka meron kayong kakilala na kapag ano yung tawag doon? Yung bedridden, tapos hindi nila magalaw yung katawan nila. Comatose. Tama? Meron silang ginagawang therapy. Ginagalaw pa rin nila yung katawan, tama? Ibang tao yung gumagawa na i-exercise yung katawan ng patient. Kasi kung hindi nila gagawin yon, yung muscles mawawala. That's called atrophy. And it is the same thing sa spiritual natin, sa faith natin. Pag hindi natin napapractice, lumiliit, humihina, naging spiritually weak tayo. So paano yun makaka-apekto sa ating relasyon sa Panginoon? Kung hindi ka strong sa iyong Bible reading, sa iyong prayer time, sa iyong meditation sa Panginoon, sa pagsiserve mo sa Panginoon, you are not consistent. It will affect our relationship with God. It will lead to complacency. Alam niyo kung bakit? Because God is calling us ng mga excellent na gawain. Minsan tayo, okay na sa atin yung, okay na yan. Pwede na yan. It's good enough. Lalo na sa work, no? Okay na yan. Sa bahay, okay na yan. Pwede na yan. So nagkakaroon tayo ng tinatawag na complacency. Ganun din, minsan tayo sa relasyon natin sa Panginoon, nagkakaroon din tayo ng complacency. Okay na to, once a week. Okay na to, once a month. Okay na to, once per year. Nagkakaroon tayo ng complacency. Church, we have to work on yung relationship natin sa Panginoon. Hindi pa pwedeng tamad. Hindi pa pwede tayo maging tamad. So it affects our relationship with God. Kaya may mga tao na nagbabackslide. May mga tao na kahit uma-attend ng simbahan ay backslider. Oo. Dati nagkaroon kami ng biruan nung nagkaroon ako ng sakit sa likod . Sa group chat, dahil din ako nakakatid ng simbahan. Sabi ko kay Pastor John,
Backslide na ako kasi yung back ko nag-slide eh. To be honest, naging totoo yun. Naging totoo yun. For 2 months, for 2 to 3 months, nag-backslide ako last year. And wala akong Bible reading. Hindi ako nakakatid ng simbahan. Wala akong prayer time. Ayoko mag-pray nun eh. Dahil sa nararamdaman ko, extreme pain, constant pain, walang pahingang pain. And it's hard for me. I was in the dark. No? Nag-backslide talaga ako ng mga panahon na yun. And hindi siya nakakatuwa. Hindi siya nakakatuwa. Naging tamad ako sa relasyon ko sa Panginoon. My relationship with God was severed. It will affect our relationship with God. So kailangan natin maging consistent sa ating spiritual discipline. Kailangan natin trabahuhin yung ating spiritual na buhay. Hindi enough, yung nagbabasa ka lang, hindi enough, puro prayer lang. No, it is not enough. Kailangan makita yun sa gawa. Katulad ng sinabi nakasulat sa Book of James, show me your faith without works, and I will show you my faith by my works. Tama? So minsan, kahit consistent ka sa pagbabasa ng Biblia, consistent ka sa prayer and meditation, kung hindi ka naman nag-a-act or nag-i-stand dun sa belief na meron ka, nag-compromise ka pa rin, wala rin. So we have to work on our faith. Kailangan nakikita yun sa ating work. So it affects our relationship with God. And one of the reasons din, kung bakit may mga tao nanghihina spiritual, bukod sa spiritual disciplines, hindi nila constantly nararanasan ang Panginoon. And that's true. Hindi mo constantly nararanasan yung miracle ng Panginoon sa buhay mo. Kaya nanghihina ka spiritual. Bakit ganun, pastor? I'm always present. I regularly read the Word of God. Meron pa nga akong plans na sinusundan eh. Sa YouVersion eh. Di ba? Araw-araw naman ako nagdadasal. Araw-araw naman ako nagme-meditate. Lagi naman ako sa simbahan. Meron naman akong role sa church. Ba't ganun? Parang nanghihina pa rin ako. Alam nyo, kasi kailangan natin constantly maranasan o ma-experience yung Panginoon. And we have to be consistent sa mga bagay na yan. And it will be affected by our prayer life. Paano ba natin makikita yung mga miracle sa buhay natin? When was the last time na nakakita ka ng milagro sa buhay mo? Every day? Last week? Last 2 weeks? Last 3 weeks? Alam mo, lagi merong miracles ang Panginoon sa buhay natin. We just have to be sensitive na makita yung mga miracle na yan, ipagpasalamat sa Panginoon. Acknowledge that miracle na binigay sa atin ng Panginoon. Kasi kung hindi, natin i-acknowledge yun na galing yun sa Panginoon, magiging spiritually weak din tayo. Alam niyo kung ano yung miracle na nangyari sa buhay natin? Pag meron tayong answered prayer, tama? It is a miracle. Tama? Pero meron pang greater miracle sa mga answered prayer. Alam niyo kung ano yung greater miracle sa answered prayer natin? Na dapat constantly nakikita natin sa buhay natin. Buhay ng ibang tao na nagbabago. Buhay ng tao na tumatanggap kay Kristo. Yun ang greater miracle. Hindi naman papalakpak yung langit kapag yung prayer mo ay na-answered eh. Pero sa isang soul na maliligtas, surrendered life to Jesus, a transformed life, mapalakpak yung anghel sa langit, nagkakaroon ng piyesta, nagkakaroon ng celebration. It is the greater reward. Kaya minsan mahina tayo, Kristiyano, alam niyo kung bakit? Hindi na tayo nakakita ng ganun. Hindi na tayo nakakita ng ganun. We need to constantly see the miracle. Hindi lang sa buhay natin, pero sa buhay din ng ibang tao. Transformed life. That's a greater miracle. Maybe that's what's lacking. Na kahit ano nang ginagawa mo sa buhay mo, kahit na anong Bible reading mo, kahit na anong pag-serve mo, wala pa rin. Maybe because that's what's lacking. Hindi ka na nakakita ng mga buhay na nagsusurrender sa Panginoong Jesus.
So, slothfulness is a sin, and slothfulness affects our relationship with God. Sabi rito sa Colossians 3:23 to 24, work willingly at whatever you do, as though you were working for the Lord rather than for people. Remember that the Lord will give you an inheritance as your reward, and that the master you are serving is Christ. So, alam na natin kung ano yung ibig sabihin ng slothfulness. It is a sin. And if we are going to continue sa path na yan, kasi nagiging pattern yan minsan. Nagiging pattern yan minsan Malakas ka ngayon, mahina. Malakas ka ngayon, mahina. Malakas ngayon, mahina. So kung nagiging pattern na yan, dyan na nag-creep in yung slothfulness. Meron ka ng kailangan action na gawin. Meron ka ng kailangan dapat i-address kapag paulit-ulit yung nangyayari. Dapat hindi. Dapat consistent. Maybe you are slothful, maybe you're tamad. Okay? So what are the signs of slothfulness? Unang-una, procrastination. Hindi ko na masyado i-explain yan. No? Alam niyo naman ibig sabihin ng procrastination. Ang hirap naman bagkitin Procrastination. Ibig sabihin, mamaya na lang, bukas na lang. Tapos sasabihin ng ibang tao, I work well under pressure. That's why I procrastinate. Last minute man, last minute woman, because I work well under pressure. Bang. Naggumawa ka pa ng excuse. So minsan ganyan tayo, nagpo-procrastinate tayo And ako rin, ganun din ako minsan Alam niyo, nung unang beses na first week namin ng asawa ko bilang mag-asawa, siyempre nagbibigayan kami, ano yung trabaho mo, ano yung trabaho ko, ano yung task mo sa bahay, ano yung task mo dito. Parehas naming ayaw pala maghugas ng pinggan. So ang ending, sige ako ang gagawa. Ako maghuhugas ng pinggan. Dahil ayoko maghugas ng pinggan, mamaya na lang. Yung pang umaga, mamaya ko na gagawin tanghali. Maganda yan, mamayang gabi na lang kasi para isakan lang. Kasi ang dami pag gabi, nakakatamad na, pagod na ako, bukas na lang. Tapos hanggang naging isang linggo, di ba? Mas matangkad na sa akin yung hugasin Nakaka-overwhelmed. Di ba? Pagka magpatuloy tayo nag-procrastinate, minsan ganun yung problema. Ang simple lang naman, kailangan lang gawin agad. Kaya lang pag napabayaan natin, na-overwhelm tayo kasi nagpatong-patong na. Tama? So it's a sign of slothfulness. Procrastination. Sabi ko sa inyo, masakit to Masakit yung series natin ngayon pero masakit at the same time masarap. Tama? Kasi gusto natin yung palo ng Panginoon minsan. Gusto natin yung conviction na nanggagaling sa banal na Espiritu. So sasabi sa Proverbs 6:9-11, but you, lazy bones. Pag binasa mo to, lagay mo pangalan mo. Palitan mo yung lazy bones. But you, lazy bones, how long will you sleep? When will you wake up? A little extra sleep. Di ba? Ganun, A little extra sleep. A little more slumber. Yan yung mga alarm na merong every 5 minutes. Di ba? May time increment pa, every 5 minutes. A little folding of the hands to rest. Then poverty will pounce on you like a bandit. Scarcity will attack you like an armed robber. Bigla lang pumasok sa isip ko yung alarm clock na yan. Naalala ko lang dati, 3 hours akong na-late sa trabaho. Kasi nag-alarm ako ng 8:30. Dapat gising na ako niyan Ang pasok ko ng 9. Grabe, 30 minutes lang kasi work from home Di ba? Advantage ng work from home. Pwede kang matulog kahit 30 minutes na lang. Meron ako time mag-open ng PC, mag-login. Okay na yun, kahit walang ligo. Di ba? 30 minutes. Pagdating na 8:30, antok pa ako. Mamaya, 10 minutes. Hanggang sa naging 3 hours. Kasi yung kapatid ko, nung nag-alarm after 10 minutes, pinatay niya. Kasi nakita kita Nung nag-alarm, pinatay mo, natulog ka ulit So nung nag-alarm, pinatay ko ulit kasi kala ko wala kang pasok. Kasalanan ko. Procrastination. So ito sa sign or symptoms ng slothfulness. Avoidance of work, pangalawa. Yan. We find excuses to skip responsibilities even when it's our job to carry them. Diba? Avoidance of work. And when we are avoiding our work, sad to say, ibang tao yung magsasuffer. Kasi merong sasalo nung dapat
ay sa'yo. Ibang tao yung sasalo ng responsibility mo. Halimbawa sa work, di ba? Meron ng allotted work para sa'yo. Tapos, hindi mo feel pumasok kasi puyat ka. Napuyat ka, bakit? Kasi ang haba ng pinapanood mo sa Netflix eh. Di ba? May mga tumatawa. Ang haba ng, grabing series, hindi natatapos eh. Di ba? Isa pang series. After matapos, last na to. Natapos na, isa pa, promise. O hanggang sa, wala na. Kulang na yung tulog mo, hindi ka na nagtrabaho. Umabsent ka na. Tumawag ka sa TL mo, sa boss mo, sa manager mo, may sakit ka. Di ba? Ang galing umarte. So yung work na para sa'yo, napunta sa iba, avoidance of work, that's slothfulness, church. Waste of time. Wasting time can lead to nothing but regret and missed opportunities. Babasahin ko lang muna yung verse para dun sa avoidance of work, para di natin ma-miss out. This is written in your notes. Sabi rito, the lazy person claims, there's a lion out there. If I go outside, I might be killed. Tapos pumasok yung tao. Anong leon? Pusa lang yun. We are making excuses. Okay, waste of time. Wasting time can lead to nothing but regret and missed opportunities. Mas masarap kasi manood ng Netflix eh. Yeah? Halimbawa, nag-upskilling ka, meron kang gustong aralin. Mas masarap kasi manood ng Netflix. Mas masarap kasi manood ng YouTube. Yeah? Ano yung Netflix? Ang sarap kasi mag-scroll ng reels eh. Hanggang sa wala ka nang magawa. So it is a waste of time. Wala akong problema sa Netflix. Wala akong problema sa panonood mo sa YouTube. Pero church, gawin mo yan sa latter part ng araw mo. Pag nagawa mo na lahat. Okay? Priorities muna. It's a waste of time. Ang sabi rito sa Proverbs 24:30-31, I walked by the field of a lazy person. Merong isang tao, doon punta siya sa lugar or sa field or sa farm ng isang tamad na tao. The vineyard of one with no common sense. Grabe naman yun. Ang sakit naman sa kalooban nun. Ang sakit eh. Basahin natin ulit ha. I walk by the field of a lazy person, the vineyard of one with no common sense. Grabe. I saw that it was overgrown with nettles, it was covered with weeds, and its walls were broken down. So, it's a waste of time, it's also a waste of opportunity. Kasi yung field na yon, pwede niyang pagkakitaan. Pwede siyang magtanim ng grapes, ibenta, gawing wine, kumita pa siya. And yet, he didn't do it kasi he is a lazy person. Pangalawa, last, yung indifference and undependability. Yan, papasok pa rin dyan yung avoidance of work, yung ating procrastinate. Tabi-tabi yan, magkakamukha yan sila. Sabi sa Proverbs 25:19, putting confidence in an unreliable person in times of trouble is like chewing with a broken tooth or walking on a lame foot. Ayan, so kung napapansin mo, ba't parang wala na masyado nagtitiwalang tao sa akin? Ba't parang wala na nagbibigay ng responsibility sa akin? Bakit wala nang umaasa sa akin? Maybe because meron ka ng tinatawag na undependability. Yung kumbaga, hindi ka na ganun ka-dependable. Yung kabaliktaran lang eh, no? And your indifference, ibig sabihin ng indifference, wala kang pake. Wala kang pakialam. So, yan yung mga senyales. Kung most of the time, wala kang pake sa buhay ng ibang tao, ang ministry, kailangan mong, buhay ng tao yun eh. Tama? That's part of the discipleship eh. So, if you are indifference, kasi hindi ka pa undependability, hindi ka dependable, it is sign or symptoms ng you are slothful. Kaya kung tingin mo wala nang lumalapit sa'yo para humingi ng tulong, ask yourself, dependable pa ba ako? So, ang sagot lang doon tumingin ka ng mga responsibilities na dapat sa'yo at akuin mo ulit. Baka ibang tao na yung gumagawa ng responsibility na dapat sa'yo. Pagod na yung tao na yun. Okay lang yan, Jexel. So, kung gusto mong malaman kung masipag ka masipag ka o tamad ka, lapit ka lang kay Jexel, malalaman mo.
Kung masipag ka o hindi. Ayan, so, pag-usapan na natin kung ano yung slothfulness. Nalaman natin yung mga senyales. So, totoo ba, it's easy to detect. Napakadaling ma-detect. And kulang nga yung binigay ko sa inyo mga sintomas. But you'll know if you are slothful or not. So, ano ba yung cost ng slothfulness? Ano ba yung consequences? Unang-una, may impact yan sa ating sarili. Magkakaroon yan ng impact sa sarili natin. A life of laziness brings physical, tulad ko, physical, tama din. Physical, emotional, and spiritual decay. It affects our self-image and our effectiveness. Diyan siya may pinakamalaking effect sa sarili natin. Yung pagiging tamad. Paano, Pastor? Paano nakaka-apekto yun sa sarili ko? Sa ating personal growth. Sa ating personal growth. Minsan, nagtataka tayo, bakit kaya ganito ako? Hindi naman ako ganito dati. May marami kang na-neglect na responsibilities na dapat ginagawa mo. Kaya, ganyan ka ngayon. It is a consequence of being a slothful person, of being a passive idle. Ang daming term eh. Ano pa? Lalo na yung pagiging fixed mindset minsan. It is also a sign of a person na slothful, yung fixed mindset. Hanggang dito na lang ako. Hindi na ako mag-i-improve. This is already my best. Wala na ako mas i-improve pa. That's being idle, church. That's being passive. Totoo naman na lahat tayo mayroong limit. Meron tayong capacity hanggang saan lang tayo. Kaya nga dun papasok ang Panginoon eh. Kasi walang imposible sa Diyos eh. If you are already at your limit, pwedeng hawakan niya ng Diyos, iangat pa. Di ba? Kasi church, di dapat tayo magkaroon ng fixed mindset. Hanggang dito lang ako, hanggang dito lang kaya kong abutin, hindi na ako mag-i-improve. May mas magaling sa akin, ikaw na lang gumawa. Di ba? Kasi mas magaling ka naman sa akin eh. Imbis na... Di ba? Limiting ourselves sa mga bagay na kaya nating gawin, it is like putting a limits on what God can do sa buhay natin. Okay? It is another breakthrough na kailangan natin maranasan sa buhay natin. If we are already at our limit, it's another breakthrough. At magiging posible lang yan sa Panginoon. And it's another miracle sa buhay natin. Sa tulad sinabi ko sa inyo kanina, constantly we need to see the work of God sa buhay natin. Another naman sa parte ng buhay natin yan, kung saan gagalaw ang Panginoon. Iaangat niya ang ating limit. Amen? Amen. So, ba minsan parang, tawag niya, parang, yung bumabagsak tapos sunod-sunod. Domino effect eh. Diba? Nagkakaroon ng domino effect yan, hanggang sa pinakamalalim ka na, nagkakaroon ka na ng self-pity. Ba't ganun? Wala nang, di na ako kailangan dito. Wala na ako, I'm useless. There's someone better than me, siya na lang. Di ba? Ganun, tatampo ka na. No, hindi dapat ganun. Meron siyang matinding impact sa sarili natin. So, kailangan bigyan natin yung effort natin and work hard doon sa mga responsibilities na meron tayo. It will affect us greatly. Pangalawa, it impact on others. Hindi lang ikaw, pati rin yung iba. It is contagious, sabi ko nga kanina. Nakakahawa. Bakit ko ibibigay yung best ko? Titignan mo naman yung ginagawa niya. Sa bahay, bakit ako maghuhugas? Si ate nga, hindi naghugas eh. Ano? Bakit ako magaganyan? Hindi naman. Nakakahawa siya. At the same time, pag meron kang responsibility na hindi mo nagagawa, gagawin ng iba yon. Mapupunta sa iba. Mapapagod yon. Kawawa naman. Diba? And pangatlo, meron siyang tinatawag na eternal consequences. What? Meron, Pastor? Yes. God calls us to be faithful with what He has given us. Marami binigay sa atin ng Panginoon. Oras, pamilya, trabaho, lahat binigay sa atin ng Panginoon. Our work, done for His glory, brings rewards in this life and the next. Meron tayong reward na naghihintay sa langit. And kung ano yung reward na makukuha natin, it will be affected
kung ano yung ginagawa natin dito sa lupa. Kaya kung patamad-tamad tayo, responsibilities natin sa bahay, pinababayaan, responsibilities sa trabaho, pinababayaan, responsibilities sa ministry, pinababayaan, it will affect the reward that is reserved for us. Ano bakit? Kasi ganun eh. Ano bang reward na yan, Panginoon? Nasabi ko na dati. Iba, ang kaligtasan, it is not a reward. Yung salvation nagmumula sa Panginoon, it is not a reward, it is a gift. Hindi natin kailangang pagpaguran, binigay sa atin ng Panginoon. It is a gift. Pag sinabing reward, pinagpaguran. Parang sahod mo, pinagpaguran mo. Tama? It is a reward. So merong reward, di ko alam kung anong reward yan, and every time na we are slothful, every time na hindi natin ginagawa yung responsibilities na ginagawa natin, nababawasan hanggang handful of reward na lang ang matitira sa'yo. Pero hindi ka kailangan maging malungkot kung gano'n na lang matitira mo. Kasi the least reward in heaven is better than the finest reward here on earth. Kahit gaano pa kaliit na reward na yan, mas best pa yan sa reward, pinakamalaking reward na makuha mo dito sa lupa. So magsasaya ka pa rin. Pero sayang, yung yung reward na naka-reserve for you, hindi mo makukuha ng buo. And that reward ay hindi nauubos. I don't know what's that kind of reward is, but I'm excited kung anong reward na yan. You will going to enjoy that for all eternity. It will affect our rewards. There will be eternal consequences kapag nagpabaya tayo sa mga responsibilities natin. And nakakatuwa itong verse na to sa 1 Corinthians 3, chapter 13. Kasi ito, darating to sa in the future. But on the judgment day, fire will reveal what kind of work each builder has done. The fire will show if a person's work has any value. Yung mga ginagawa natin dito sa lupa, it will be tested by fire. Kung ano yung matitira, that's will be our reward. So, pagdating ng panahon, nakaharap mo ang Diyos, baka doon ka pala mag-iisip-isip, saan napunta yung 70 years? Anong ginawa ko nung 80 years? Anong ginawa ko nung 60 years na buong buhay ko? Bakit ito lang? Di ba? Maybe because you are slothful, tamad. Pinabayaan mo yung mga responsibilities mo. So, how to break free? That's the question, Pastor. How to break free? And it's hard to break free. Yung ganyan, lalo kung nakasanayan na. Kailangan natin embrace yung diligence na tinatawag. Kasipagan, kabaligtaran ng slothfulness is diligence. We have to embrace diligence. Unang-una, we have to be what? Motivated. Motivated. Madali bang ma-motivate? Alam mo, mahirap eh. Alam, pinag-aralan ko yan before. Ano yung difference ng motivation sa passion? Magkaiba sila. Magkaiba sila ng pinagmumulan. Ang motivation, pinagmumulan kung bakit tayo motivated kasi merong reward na naghihintay sa atin. Ganun kasi yun eh. Kapag merong reward, you are motivated. Naalala ko yung dati, nung nag-aaral ako, kinontrata ko yung magulang ko eh, Ma, kung ilan yung 80 ko, dapat 20. Kung ilan yung 90 ko, dapat 100. Di ba? May reward eh. So, I was motivated to study. Kasi after ng first grading, may pera ako. Kaching, kaching, kaching. Ganun yun eh. Di ba? Merong reward. That's why we are motivated. Ganun nag-work yung motivation. Pero ano naman yung passion, that's very different. Sabi niyo, may ibang pinagmumulan yung passion. It is both internal and external. Sabi ng passion, kung bakit ka nagpapatuloy sa Panginoon, it is out of gratefulness sa mga biyaya na binigay sa iyo ng Panginoon. Hindi nakadepende sa reward. So it's very different. I know you guys are all passionate, but from time to time, we need to be motivated. There's reward in reading the Word of God. There's reward in meditating. There's reward in praying. There's reward in serving the Lord. There's reward pagka ginawa natin yung mga bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Kailangan natin ma-realize ano yung reward. Napatanong na ba kayo minsan bakit pinapagawa sa atin to ng Panginoon? It is because gusto niya manatili tayong nakakonekta sa Kanya. Hindi lang tayo manatiling
ligtas lang at manatiling ligtas lang. Ang Kristiyano hindi na natapos kapag tinanggap mo ang Panginoong Jesus bilang iyong Lord, yung Panginoon at tagapagligtas, tas wala na. No, it is a lifetime commitment, a walk with God, a walk with full of struggles. You are going to defeat yourself constantly. Have a lot of breakthrough, maraming sakit, pains kang mararanasan. And it is a very hard path. And it is a very hard path. Mas madali yung hindi yun gawin. Pero mas kailangan piliin yung hard path because that's what's best for us. Pero merong mas mahirap sa pagpapatuloy. Alam niyo kung ano? Yung mag-umpisa ulit. That's harder. Kagagaling ko lang sa pag-backslide last year, 2 months to 3 months. And mas mahirap bumalik. It's harder. Mas madaling maging consistent kaysa bumalik ulit sa umpisa. That's harder. Piliin natin kung ano yung hard. Kung ano yung consistent. Work on it. It is for the benefit. It is for our benefit. So be motivated. Maghanap ka ng source of motivation. Kung tinatamad ka, kausapin mo si Jexel, sama ka Jexel. Ewan ko lang kung hindi ka tama rin. Di ba? Minsan, sa trabaho din ng ibang tao, magiging source of motivation na rin. Kumbaga, standard. Okay, this is my standard. Aabutin ko yung standard na yan for myself. It will be your goal. Tama? So, pwede mo maging motivation yung pamilya mo. You want it to be better for your family. Diba? Gusto mo maging mas lalong malalim yung relasyon mo sa Panginoon. There's a lot of ways to be motivated. Kailangan mo lang isipin kung anong reward na naghihintay para sa'yo. Okay? Yung Netflix, yung movies, manga, meron din naman yung reward, pero that's more on pleasure. Okay? So, it's not lasting. Kumbaga, hindi siya naglalast. Panandalian lang. Okay? So, ang pangalawa, serve with a heart of gratitude. Ayan. So, diyan papasok yung tinatawag na passion natin. Sabi sa Matthew 25:21, the master was full of praise. Pagdating ng panahon na kaharap natin ng Panginoon, sana ito yung maririnig natin. Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount, so now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together. Ibig sabihin nun yung servant na promote. Kasi binigyan ng, gano'n naman, di ba, sa trabaho, pagka new responsibilities promoted. Though hindi lahat ng kumpanya gano'n. Dagdag lang responsibilities. So he was promoted. Sana gano'n yung ma-receive natin pagkasama na natin yung Panginoon. Instead of wandering, halimbawa, nasa harapan natin ng Panginoon. Instead of wandering, asa napunta yung 80 years ng buhay ko? Asa napunta yung 70 years ng buhay ko? Asa napunta yung 60 years ng buhay ko? Instead of wondering kung saan napunta yun, maganda ito yung marireceive natin, praises mula sa Panginoon. So we need to embrace the diligence. We have to serve with a heart of gratitude. I-treat mo yung trabaho as your ministry. Yung family mo as your ministry. Hindi lang yung dito sa simbahan as ministry. Kasi yung mga bagay na yan, yung mga responsibilities na binigay sa atin ng Panginoon. And those responsibilities are our ministries. Hindi pa pwedeng trabaho lang. Hindi pa pwedeng pamilya lang. Hindi pa pwedeng simbahan lang. Dapat lahat. Mag-neglect ka ng isa, slothfulness will creep onto your life. It will creep onto your life. And it will affect you greatly. You will waste time. You will waste your potential. Maraming mangyayari. Pinakauli, syempre, you have to prepare for the future. Meron nga tayong kasabihan na if you plan to fail, if you fail to plan, you plan to fail. Marami tayong hopes, tama? Marami kang gustong gawin sa buhay. Marami kang listahan sa to-do list mo. Yung hopes na yan, please, church, realize it. You have to work on it. Kung kailangan mo mag-grind para doon, go. You need to have that determination, the grit na tinatawag na hindi ka mag-stop. Okay?
So prepare for the future. Katulad nga ng sinabi sa Proverbs 6, chapter 6, verse 6 to 8. Meron tayong matututunan sa langgam. Sabi rito, take a lesson from the ants, you lazy bones. Learn from their ways and become wise. Though they have no prince or governor or ruler to make them work, merong initiative, no? They labor hard all summer, gathering food for the winter. Hindi lang to usapin na yung tinatawag nating self-sufficiency, mag-provide sa sarili natin. Physical na pangangailangan. We also need to work hard to make an effort sa ating spiritual na buhay. Huwag natin, church, i-neglect yung ating mga responsibilities. Huwag natin i-neglect yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Because slothfulness is not just being lazy. Okay? It is deeper than that. What slothfulness is, it is missing out on what God had planned for us. So sana yung mga 60 years or another 50 years or another 70 years ng buhay natin, sana hindi siya maging waste. Gamitin natin ng tama. Because that's the resources that God had given us. Amen? Amen. So, yayin ko about sila pamigit at tayo manalangin.